Sa video na ito galugarin natin ang siyam na pagkain na kadalasang nauugnay sa mas mataas na panganib sa kanser. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Maraming mga pang-araw-araw na pagkain at inumin na tinatamasa natin ay maaaring aktwal na gumaganap ng mas malaking papel sa ating pangmatagalang kalusugan kaysa sa ating napagtanto. At habang walang solong bagay ang maaaring magdulot ng kanser sa sarili nitong, ang ilang mga pagpipilian ay maaaring magpapataas ng ating panganib kapag natupok ng madalas o sa malalaking halaga. Sa video na ito, pinaghihiwa-hiwalay ang siyam na karaniwang pagkain at inumin na iniugnay ng pananaliksik sa mas mataas na panganib sa kanser, kabilang ang mga mabibigat na naprosesong karne, matamis na inumin, alak, piniritong merienda, at ilang nakakagulat na item na maaaring hindi mo inaasahan. Ang pag-unawa kung paano maaaring magambag ang mga pagkain ito sa talamak na pamamaga, labis na katabaan, o pagkakalantad sa mga nakakapinsalang kemikal, tulad ng mga nabuo sa panahon ng pagluluto na may mataas na temperatura, ay maaaring makatulong sa atin na gumawa ng mas matalinong mga desisyon tungkol sa kung ano ang ating kinakain araw-araw. Ang layunin ay hindi lumikha ng takot o sabihin na hindi mo na muling masisiyahan ang mga pagkain ito, ngunit upang bigyan ka ng malinaw, batay sa agham na impormasyon upang maprotektahan mo ang iyong kalusugan, mabawasan ang mga may iwasang panganib, at gumawa ng mga simpleng hakbang patungo sa isang mas malinis, mas balanseng dieta. Una, processed meats. Ang mga naprosesong karne ay naglalaman ng mga nitrite at nitrates, na maaaring mag-convert sa nitrosamines, makapangyarihang mga carcinogen na nabuo sa panahon ng pagluluto na may mataas na init o sa loob ng acidic na kapaligiran ng tiyan. Inuri ng World Health Organization ang processed meat bilang isang Group 1 carcinogen, partikular na nauugnay sa colorectal cancer. Bukod pa rito, ang pagpapausok ng mga karne ay gumagawa ng polycyclic aromatic hydrocarbons o PAHs at heterocyclic amines o HCAs, mga compound na nagdudulot ng pinsala sa DNA. Ang mataas na panganib ay nagmumula sa pangmatagalang pagkonsumo at nakatali sa parehong mga kemikal na additives at paraan ng paghahanda. Pangalawa, red meat. Bagamat hindi gaanong nauugnay sa mga processed meat, ang pulang karne ay may label na Group 2A carcinogen. Ang mataas na pagkonsumo ay nalink sa colorectal, pancreatic, at prostate cancers. Kasama sa mga mekanismo ang pagbuo ng mga HCA at PAH kapag ang karne ay inihaw o nasunog, pati na rin ang heme iron, na maaaring mag-trigger ng oxidative stress at suportahan ang mga mapaminsalang metabolite ng bituka. Ang panganib ay tumataas sa dami. Ang katamtamang pagkonsumo sa loob ng balanseng dieta ay itinuturing na mas mababang panganib. Pangatlo, deep-fried at high-temperature fried foods. Ang pagprito sa napakataas na temperatura ay lumilikha ng acrylamide, isang kemikal na nauuri bilang isang posibleng carcinogen sa mga pag-aaral ng hayop. Ang mga pagkain tulad ng French fries, pritong manok, hash brown, at potato chips ay partikular na madaling kapitan. Ang paulit-ulit na pag-init ng mga oil ay bumubuo rin ng mga oxidized na lipid, na nagsusulong ng pamamaga at maaaring mag-ambag sa pagkagambala ng metabolic na nauugnay sa kanser. Ang talamak na pagkakalantad, lalo na mula sa mga pagkaing pinirito sa hindi na-renew na mga komersyal na oil, ay nagpapalaki sa potensyal na panganib. Pang-apat, sugar-red drinks and high-sugar foods. Ang asukal mismo ay hindi direktang nagdudulot ng kanser, ngunit ang mataas na paggamit ay nagtutulak ng labis na katabaan, metabolic syndrome, at talamak na pamamaga, lahat ng makapangyarihang mga kadahilanan sa panganib ng kanser. Ang sobrang produksyon ng insulin at insulin-like growth factor o IGF stimulation ay naghihikayat sa paglaganap ng sel. Ang mga matatamis na inumin tulad ng soda, matatamis na tsaa, at mga inuming pang-enerhiya ay nagdudulot ng mas malaking panganib dahil nagdudulot sila ng mabilis na pagtaas ng glucose na may kaunting nutritional value. Iniuugnay ng pananaliksik ang mataas na pagkonsumo sa mas mataas na panganib ng mga kanser sa suso, colorectal, at endometrial pangunahin sa pamamagitan ng metabolic pathways. Panglima, alak. Ang alak ay kabilang sa mga pinakamalawak na dokumentado na mga carcinogen sa pagkain.
Nag-metabolize ang ethanol sa acetaldehyde, isang nakakalason na compound na pumipinsala sa DNA at nakakasagabal sa pag-aayos ng cellular. Ang alak ay nagtataguyod din ng mga pagbabago sa hormonal, lalo na ang pagtaas ng antas ng estrogen, na nagpapataas ng panganib sa kanser sa suso. Ang talamak na paggamit ay nakakapinsala sa mga tissue mula sa bibig hanggang sa atay, na nauugnay sa mga kanser sa bibig, lalamunan, esophageal, atay, colorectal, at suso. Bagamat ang alak ay hindi isang pagkain sa bawat isa, ito ay isang bahagi ng pandieta na patuloy na nauugnay sa panganib ng kanser sa anumang dosis. Pang-anim, highly processed foods. Ang mga ultra-processed na pagkain ay naglalaman ng kombinasyon ng mga preservative, emulsifier, colorant, artificial na pampalasa, at stabilizer. Maaaring baguhin ng ilan sa mga compound na ito ang microbiota ng bituka, magsulong ng systemic na pamamaga, o makipag-ugnayan sa mga metabolic pathway sa mga paraan na nagpapataas ng panganib sa kanser. Karaniwan din silang mataas sa sodium, fat, at refined carbohydrates, lahat ay nauugnay sa labis na katabaan. Ang mga kamakailang obserbasyonal na pag-aaral ay nagmumungkahi ng isang relasyon sa pagtugon sa dosis, mas maraming ultra-processed na pagkain ang natupok, mas mataas ang naiulat na panganib sa kanser, lalo na para sa mga colorectal at breast cancer. Pang-pito, charred o burnt foods. Ang mga pagkaing nasunog, karne man o kahit na mga starchy na bagay tulad ng tinapay, ay naglalaman ng matataas na antas ng HCA at PAH, parehong mutagenic compound na nabuo mula sa hindi kumpletong pagkasunog. Ang mga inihaw, o sinunog na pagkain ay maaaring lumikha ng mga carcinogen sa ibabaw na may kakayahang makapinsala sa DNA. Bagamat ang paminsan-minsang pagkonsumo ay malamang na hindi makatutulong ng malaki sa pag-unlad ng kanser, ang regular na pag-inom ng mga mabibigat na pagkaing nasunog ay nagdaragdag sa pinagsama-samang pagkakalantad. Pang-walo, canned foods with BPA-lined containers. Ang bisphenol A o BPA, isang kemikal na ginagamit sa mga linang ng lata, ay isang kilalang endocrine disruptor. Habang ang mga nilalaman ng lata mismo ay hindi carcinogenic, ang BPA ay maaaring tumagas sa mga acidic na pagkain tulad ng mga kamatis o sopas. Ginagaya ng BPA ang estrogen at maaaring makaimpluwensya sa mga kanser na nauugnay sa hormone gaya ng suso o prostate. Bagamat umiiral ang mga alternatibong mababa ang BPA, ang hindi pantay na regulasyon at pagkakaiba-iba ng pagmamanupaktura ay nangangahulugan na ang pagkakalantad ay nananatiling karaniwan, lalo na sa mga delata na matagal nang nabubuhay. Pang-siyam, microwave popcorn. Ang mga tradisyonal na microwave popcorn bag ay nilagyan ng perfluorinated compounds o PFCs, na dating nauugnay sa cancer sa mga pag-aaral ng hayop at tao. Kapag pinainit, ang mga kemikal na ito ay maaaring bumaba sa perfluorooctanoic acid o PFOA, isang malamang na carcinogen. Bukod pa rito, ang ilang artificial na pampalasa ng mantikilya ay naglalaman ng diacetyl, na sa malalaking airborne na dosis ay nakakapinsala sa tisyo ng baga. Bagamat inalis na ng maraming tagagawa ang pinakamapanganib na kemikal, maaari pa ring magdulot ng panganib ang mga lumang produkto at ilang mas murang tatak. Sa pagsasaalang-alang sa mga karaniwang tinatalakay na pagkain na maaaring magpapataas ng panganib sa kanser, mahalagang tandaan na walang iisang pagkain ang direktang, nagdudulot, ng kanser sa sarili nitong. Sa halip, ang ilang mga pattern ng pandieta ay maaaring mag-ambag sa pangmatagalang panganib kapag pinagsama sa iba pang mga kadahilanan sa pamumuhay. Ang mga bagay gaya ng mga processed meat, charred o pritong pagkain, sugar-sweetened na inumin, very processed na merienda, at labis na alak ay madalas na nauugnay sa mas mataas na panganib sa kanser dahil maaari itong magsulong ng pamamaga, naglalaman ng mga carcinogenic compound na nabuo sa panahon ng pagproseso o high-heat na pagluluto, o nag-aambag sa labis na katabaan, isang pangunahing kadahilanan ng panganib para sa ilang mga kanser. Ang pangunahing takeaway ay hindi takot ngunit balanse, ang pagtutuon sa mga buong pagkain, pagliit ng mabibigat na proseso, at pagmomoderate ng mga pagkaing may mataas na peligro ay maaaring makabuluhang suportahan ang pangkalahatang kalusugan at bawasan ang panganib ng kanser bilang bahagi ng isang komprehensibo, malusog na pamumuhay.
Lagi nating tandaan na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.